Magandang araw sa inyo mga buddy. Welcome back sa isa na namang Taal Volcano episode. Importante itong ating pag-uusapan. Alam nyo ba kung ano yung pinaka-importanteng bagay na dapat nating bantayan bukod dito kay Taal? Bukod dito sa activities na ipinapakita niya? Yan ang pag-uusapan natin. Pero parang medyo hindi maganda itong ating lighting. Palitan natin. Ayan. Para mayroon tayong kaliwanagan. Yan. Para kitang-kita nyo yung aking ekspresyon at yung aking sasabihin ay inyong mapakinggan ng husay. So, medyo lilihis tayo ng konti kay Taal Volcano. Although dito sa video na to, tatalakayin din natin yung tungkol sa FIVOX at saka yung current situation sa Taal Volcano ngayon. Pero itong sinasabi ko na importanteng bagay ay pinauna ko na kahapon ng pagpo-post. Kinuha ko yung pulso. Kinuha ko yung pulso ng ating mga kababayan sa post na ito. Pero syempre, bago natin simulan yan mga buddy, hindi mawawala itong ating shoutout sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. Okay, so shoutout kay Nelida Cayas, Ems, Marlon Abuyo TV, Rose Gutierrez, Napoleon Gardening, Florencia Pisigan, Ana Singcol Mula, Christian Roperes, Dory Ariola, Rowena Fernandez, Flores Minda Ramirez, Julie Alamo, Dory Ariola, Jennifer Suizo, Sherry May Joy Bautista, Kim Gonzalez, THS, Jessica Maldia, Joanna Santos, G. Carl Binongo, Teresa Espiritu, Modesto Villarba, Jima Naoha, Mercy Mendoza, Kapanatagan TV Savings Hero, Tups Villanueva, Charlie Gomez, Jade Sahas Puro, PJKNT, Ronnie Caberto, Adi Luna, Emo Who from Whoville. Wow! Haniko Princess Miracle. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel, lalong-lalo na dito sa Taal Volcano episode. Isa muna uling patalastas para sa vlog na to, para sa video na to. Kung kayo ay wala nang magawa sa inyong pera, kung gusto nyo mag-invest mga buddy, at kayo ay mahilig sa real estate, eto, puntahan nyo itong Facebook page na to, SMDC. SMDC Condo Property and Investment ni John Ray. So nandito yung mga SMDC pre-selling projects and RFO units available. Ang location sa Metro Manila, meron sila sa across na Terminal, Rojas Boulevard, Ayala Avenue, Novaliches, SM Fairview, etc. At sa mga probinsya mga buddy, meron din sila sa SM City 13 Martires, Dasmariñas, Cavite, Cainta, Rizal, Laguna, Davao City, Iloilo City, Bacolod City, and Pampanga. Naku, sayang wala sila sa Batangas. Pero kung kayo ay interesado, mangyari lang po na puntahan nyo itong Facebook page na ito, SMDC Condo Property and Investment ni John Ray. At makikita nyo dito yung mga ino-offer nila. Kung kayo naman ay talagang gusto nyo mag-invest, no? Wala namang masama. Sabi nga niya sa akin, kung may makuha tayong kliyente, hahatian niya ako sa komisyon na 1%. Sabi ko, hindi ko na kailangan yung komisyon. Ibigay mo na lang yan sa sa mga bakwit. Mas magaling pa. Mas makakatulong pa tayo. So ito po pinapaalala ko, puntahan po niyo itong SMDC Condo Property and Investment. Ngayon, ilalagay din natin ito sa ating Facebook page. Ipopost din natin ito after na makapag-upload tayo ng video na to. At yung Facebook link nito ay nandito rin sa description ng video na ito. Okay? So malinaw yan. Dumako muna tayo dito sa FIVOX at tingnan natin yung Taal Volcano Bulletin for today, July 14. Okay, so alert level 3 pa rin po tayo mga buddy. Bumaba yung ating volcanic earthquakes. So naging 6 na lang at ito yung mga volcanic tremors. So ang tagal niya ay 12 minutes tapos nandun pa rin yung mahinang background tremor. So yung kanyang sulfur flux bumaba rin 4,184. May pagtaas ng usok na 1,500. At dito sa kanyang mapa ay isa lang yung nakita natin na paglindol na naitala, pero 6 yung volcanic tremor. Dito siya sa may western portion, katapat ng Bilibinwang Banyaga area. Yan. So ano ba itong ating pag-uusapan mga buddy? Excited na ba kayo? Okay, ito nga pala yung kanyang SO2 and volcanic earthquakes bar graph. So mapapansin natin na bumababa yung mga activities ni Taal. Pero hindi natin alam kung ito ba ay kunwari lang para sa kanya o nililito tayo ni Taal Volcano, pero may binabalak pa rin siya. Kaya wag pa rin po tayo magpakampante at wag tayo munang magdiwang pag mga ganito nga sitwasyon. Alam naman natin na ang ating bulkan ay napaka-traidor niyan. Marami nang pagputok yan sa kasaysayan na kung saan inaakala ng iba na wala nang
activities na nangyayari. Pero ilang araw lang, ayan, bumabanat na naman. Okay, so ito na po yung ating pag-uusapan. May nagpadala sa akin ng mensahe at ang sabi niya, last 2020 Taal volcano eruptions, may mga nag-donate di umano ha, sa agonsilyo ng mga Salem beds. Wow, matibay yan ha. Di ba yung patalastas niyan yung elepante na tumutungtong pa doon sa sa kutsyon, Nike shoes, 10 washing machines, at napakarami pang ibang premium items and goods. Pero ang nakinabang ay mga empleyado ng munisipyo. Matinding akusasyon to. May almost 10 million pesos din di umano, hindi rin siya sure, di umano, na cash donations ang natanggap ng munisipyo. Pero di na malaman ano ang nangyari. At ito naman, 2021 Taal volcano eruption, walang pinagbago. Sila rin muna sumasala ng donasyon bago makarating sa mga karapat-dapat na tumanggap. And worst, ang mga tatakbo sa 2020, maging mga bagong salta na tatakbo ay kanya-kanya daw di umanong hakot ng goods para gamiting pambigay sa evacuees para sa pansarili nilang interes sa 2022. Nakakalungkot to mga buddy. Lahat ng yan ay nangyayari sa kabila ng kalamidad at pahirap na inaabot ng mga kababayan. Tuloy mo lang ang sinimulan mo, nakikita ko maraming sukang-suka na sa mga nangyayari. Yung mga natatanggap daw, itong mga di mo umano ha, ibig sabihin, hindi rin siya sure. Ngayon kung talagang sigurado itong nag-message sa atin, nire-request ko po na magpadala kayo ng ebidensya para maipakita natin dito. Pero ito nangyari daw sa Agoncillo. Malinaw po ito at ang sinasabi pa dito niya ay yung mga donasyon noon ay ipinamamahagi ng mga politiko at ginagamit para sa pangangampanya, parang gano'n ang takbo. So yung mga dinonate daw ng mga Salem beds, nasaan na? Sabi ni Kabatang, Nike shoes, 10 washing machines at napakarami pang premium items and goods. Ang nakinabang daw ay ang mga empleyado ng munisipyo ng Agoncillo. Tama po ba yon? Hindi na po tayo magme-mention ng mga pangalan kung sino mga politiko nandyan sa Agoncillo. Pero siguro naman po magpalabas po tayo ng pahayag. Kung totoo po itong ipinaparatang sa inyo ng inyong isang kababayan, sigurado taga Agoncillo rin to, di ba? Hindi maaaring ito ay taga Talisay. Ang taga Talisay may kanya ring problema yan, ha? Alam naman natin yung nangyari dyan. Kaya hindi naman pwede siguro to na taga Laurel ang magsasabi, or pwede rin naman na taga Laurel or taga ibang bayan bukod sa Agoncillo, baka naikwento ng isang taga Agoncillo or baka may alam ito sa mga pangyayari at siya lang yung naglakas loob na magsabi sa atin. Ngayon, bakit ba natin to binasa? Kasi kahapon, kung natatandaan ninyo, nagpalabas tayo ng isang post, no? Nagpalabas tayo ng isang post tungkol nga dito sa isang real talk na binanggit ko. At marami ang natuwa, marami ang nagkaroon ng samot-saring reaksyon dito sa ating binanggit na to. Kaya sabi ko, mas maganda sana ay ating gawan to ng part 2 sa pamamagitan ng video na to. Marami nag-react, sa totoo lang. Gusto nyo bang basahin ko sa inyo itong real talk na sinabi ko? Okay, ito. Naniniwala ako na yung mga kababayan natin sa mga evacuation centers ay hindi mapapabayaan. Alam nyo ga kung bakit? Malapit na kasi ang eleksyon. Kanya-kanyang pasiklaban ng mga politiko, kanya-kanyang platapormang ipapahayag para lang iboto. Dadagsa ang tulong nila sigurado. Siyempre, ano ang kapalit? Boto. Ang problema lang, pagkatapos ng eleksyon, tupadin kaya ng mga nanalong kandidato ang mga pangako nila sa inyo? O baka iwanan na naman sa ere kayong mga kababayan natin dyan? Ang masakit pa nito, yung budget na para sana sa mga evacuees at yung mga itinulong ng mga pribadong tao, kukurakutin pa. Kung may alam kayong ganyang politiko, wag nyo nang bibigyan ng pagkakataon na makaupo sa pwesto. Doon kayo sa mga politikong hindi nang iiwan sa inyo, kalmado man o nag-aalburuto ang ating bulkan. At dahil sa post na ito, may nagparating sa atin ng mensahe. Yun nga yung binasa ko kanina. So ano ba yung mga reaction pa ng ating mga ibang kababayan dito sa kanilang mga nabasang na ito na ating ginawa? Ito, pansin ko lang po, pag politiko pwede diretso sa tao ang pagbibigay ng relief, tapos pag private ang mag-donate dapat diretso sa Batangas City. Kaya halatang halata na gusto lang ng picture taking nga tumbok nito, no? Tama siya. Bakit nga? Pag politiko, kita ninyo, di ba ang dami ng mga dumalong na politiko ngayon sa sa evacuation centers?
Parang nakita ko dyan si Bongbong, si Bongo, sino pa? Meron pang iba Siyempre, election na Nagtataka kayo bakit diretso nga naman sa tao, pero pag mga private individuals, dumadaan muna sa ahensya, tapos sila yung mamimigay. Ngayon, ang problema, dun sa ibibigay na 10 kilong bigas, 10 dilatang sardinas, 10 noodles, Lucky Me, Pansit Canton, pagdating dun sa baba, ang matatanggap lamang ng isang tao or ng isang pamilya ay 2 kilong bigas, 2 dilata, corn beef or sardinas, 2 Lucky Me Pansit Canton at saka noodles. Nangyayari po yan talaga sa ating sistema. Nangyayari po yan noong kasagsagan noong pagkakaroon ng mga pamimigay sa evacuation center. At siguro hanggang ngayon, di ba tinalakay natin minsan na meron pa dyan na mga namamahala sa isang evacuation center sa Talisay na kung saan ay napakalupit, no? Parang sila yung boss na dapat sila yung nagsiservisyo sa mga tao, pero sila parang sila yung pinagsisilbihan ng mga tao at napakamata pobre. Yan ang mga sumbong sa atin noon. Nako, mag-ingat-ingat kayo, bumabalik ang karma pag bumalik yan sa inyo. Kung ano yung pinakita nyo maganda, ibabalik sa inyo maganda, pero pag ang pinakita nyo pangit, sigurado pangit din kayo. Okay, ano pa ba yung mga comment dito? Bakit nga ba ganun? Hindi na mawala ang ganong sistema sa politika. Bakit sobrang silang sakim sa kapangyarihan? Nako, nakakalungkot talaga mga buddy. Kagaya nga nung sumbong sa atin ng isang kababayan natin kanina. Hindi natin lubos maisip na may mga ganito na pagkakataon na sinasamantala yung sitwasyon, lalong-lalo na nga kung ang involved ay yung ating mga kababayan na nagdurusa na tinutulungan na nga, pero nagagawa pa nung iba, lalo na yung mga nakaupo sa gobyerno, na pagsamantalahan. Hindi naman dapat ganun mga buddy. Nakakaawa naman sila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong ating topic na to sa ating Taal Volcano episode ay kakaiba kasi hindi lang ang Bulkang Taal ang dapat nating bantayan, kundi itong mga ganitong klaseng ng tao, ganitong mga klase ng politiko na nananamantala sa ating mga kababayan. Kasagsagan na naman ng pamimigay ng mga relief goods, nandyan na. Kaya nga yung mga evacuees ay hindi magugutom dahil ang mga politiko dadagsa at dadagsa dyan sa parte ng Agoncillo, Talisay o kung saan man merong evacuation center para mamahagi sila ng direktang tulong nila. Kunwari sila ay ang bida. Pero syempre ang kapalit yan ay ang inyong boto. Pero kung ako naman sa inyo, sige, tanggap lang kayo ng tanggap ng inyong ng mga ibinibigay nila. Pero ang iboto nyo kung ano yung nasa puso nyo, kung sino yung nasa puso ninyo. Huwag kayong magpapadala kung ano man yung binibigay nila, at huwag din kayo magpapadala sa mga pangako nila na iiwanan sa inyo. Kasi baka yung pangako na yon, kung sila ay manalo, ay mapako lamang. At sigurado hindi rin nila yan natutuparin kapag sila natalo. Sigurado yan pag nanalo sila sa eleksyon, yung iba dyan, babawiin at babawiin yan sa kaba ng bayan. Yan po ang masakit na katotohanan. Kaya tama nga yung sinabi ni ni Antonio Luna. May mahigit pa tayo na kalaban sa ating bayan. Ito yung ating sarili. Hindi na mawawala itong ganitong sistema ng korupsyon. Kaya nga ang sinasabi kong palagi sa inyo ay bantayan yung maigi kung gaano kayo nagbabantay sa mga episode natin tungkol dito sa ating bulkan, sa mga ipinapalabas ng Feebox, sa mga ipinopost ni My Geo World. Ganun din, bantayan ninyo itong mga ganitong pangyayari sa pamimigay ng relief goods. Kung may mga nakita kayong anomalya, i-PM po ninyo ako at ating babanggitin po dito. Katulad po ng ginawa natin na pagbanggit dito sa isang ipinahatid sa ating reklamo ng ating isang kababayan. Sana po ay nagkaroon po tayo ng kaliwanagan dito sa ating topic na to, at nawa ay magtuloy-tuloy na lang itong ipinapakitang pagbaba ng activities ni Taal Volcano. Maging mapagmatsyag, maging alerto, magdasal sa Diyos at bantayan ang mga politiko na kakandidato. Iboto ang dapat. Muli, ito yung Supremo. See you next time mga buddy.